Hello! Nagbabalik po ako. Welcome po sa aking YouTube channel. Nagbabalik po, Genius TV. Isang magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga kababayan ko, sa panig man tayo ng mundo, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking YouTube channel. Genius TV po, nagpapaalala sa ating lahat na mag-iingat po tayo mga kababayan. Sana nasa maayos lang tayong lahat. Walang stress, walang issue sa buhay. Good vibes lang tayo. Ayan na nga, makiki-update lang tayo kung anong bago kay LV Vergara dahil araw-araw po natin itong sinusubaybayan at nangangako ako sa inyo na simula umpisa hanggang dulo. Aabangan natin to, susubaybayan natin to kung anong mangyayari dito sa kaso ni LV Vergara laban kay Franz Ruiz, dun sa among napakabait, napakawalang tiya, kayang manakit ng kapwa Pilipino, kapwa nanay, kung ano pa, dahil kaya niyang mambulag, kaya niyang binigay ng isang tao, kaya niyang dumpuin, at siguro kaya na rin niyang pumatay, tulad ng nangyari kay alias Dodong. Ito na nga, si Francis Tolentino ay umaksyon na, ang laki pala na naitulong nito, ni Senador Tol Francis. Senador Tol Francis Tolentino, Sir, God bless po sa pagtulong niyo kay LV Vergara dahil isa po kayo sa mga sumusulong na sana ma-actionan, matulungan ito si LV Vergara bukod kay Senator Jenny Estrada. Dahil isa rin po pala kayo sa mga tinawagan o tumulong dito kay alias Dodong dahil sa kanyang muntik lang siyang pagpapatayin. Dahil nung nakaraan, na-vlog ko na rin to, na-upload ko na rin to dahil sa pagpaslang, muntik ng pagpatay kay alias Dodong. Ayan, panoorin natin si Senador Tol Francis Tolentino sa kanyang pahayag tungkol kay alias Dodong. Kagabi, familiar na kayo? Wala pa. Yung testigo kay Manang LV, si JR Suarez, Dimires, alias Dodong, na pinasok sa kanya tinutuluyang bahay, tapos pinagbabaril, mabuti na lang at hindi tinamaan. So, buhay pa siya. So, nagkataon magkasama kami ni Senator De La Rosa kagabi. Nagkataon magkasama kami kagabi. So, daglihan mo tinawagan si Brigadier General Joel Toya, Regional Commander ng Mimaropa, Region 4D, kung saan biglang madali naman nakapagpadala ng saklolo ang CIDG. Si alias Dodong ngayon ay nasa CIDG at siya ay secured sa kamay ng CIDG sa Mindoro Oriental sa Calapan kasi nandun ang tanggapan ng CIDG. Si Dodong, si alias Dodong ay matagal nang iniikutan ng mga armadong lalaki na kabonet, subalit nakaligtas siya kagabi at binaril siya habang nanonood ng television between 8:30 to 9. Nagbabago yung oras. So, nabigyan kagad dito ng aksyon at ngayon ay siya ay nasa mabuting kamay. Kanina umaga, habang ako naman ay nag-preside, may balita pero hindi pa verified. Sinaba-verify ko ngayon, si LV mismo ay pinasok din ng mga armadong lalaki sa Batangas City. Hindi pa verified yun. Pero yung kay alias Dodong, verified yun. Andito sa akin yung police report ng Mimaropa Police. Bibigay ko sa inyo. Sino gusto kumuha? Sige, una na lang ng litrato. Sir, may information na po ba kung sino po yung behind dito sa intention na pagkakalala po? Yung nakitang lalaki ay may kalakihan, 5'10" in height. Yung armadong bumaril kay Dodong. Kung sino yung behind, iniimbestigahan pa ng kapulisan. Pero yung inyong haka-haka, ay siguro pareho tayo. Kung sino yung inyong hinada, baka nagkakatugma tayo. Sino ba ang gagawa ng masama kay alias Dodong? Patatawag pa lang siya ng Senate Committee on Justice sa susunod na hearing. Sir, I understand na bine-verify pa na yung report na baka pinasok din si Manang LV, no? Given this, meron po ba tayong proposal na bigyan na rin ng security
Ang kay Manang LV ay meron tayong paikot-ikot na security. Subalit, si Manang LV, hindi ko dapat i-discuss ito, baka ma-compromise yung kanyang seguridad, ay sinusubukan na rin natin ngayon na ipasok sa Witness Protection Program. May proseso lang yan. DOJ, sir? Correct? Correct. Wala ba kung sir, protective custody kung sa Senate since witness siya? Pwede siyang itigil dito, pero yun hanggang sa meron lang tayong pandinig. Mas malawak at malalim yung Witness Protection Program na batas na pinasa rin ng Senado. Any other questions? Can we get more details, sir, on sino po si Dodo? Ano po yung... yung hearing nung nakaraang hearing, ando sa, makikita nyo kung kahit sa transcript, si alias Dodo at testigo na nasaksihan niya yung pagmamaltrato ay LV Vergara. Siya yung testigo. Siya po yung, if I remember from the previous hearing, sir, siya po yung kumambit po kay LV. Yes. Yes. At meron pang isang testigo na aming nakuha na susubukan na rin namin protektahan kayo, pero hindi ko pa mabanggit. Itong testigong to ay hindi lang nasaksihan yung marahas at malupit na pagtrato kay Manang LV, kung hindi siya mismo ay nakaranas din ng ganun. Si Dodo, sir, ay kasabahay. Kasabahay din ng mga Ruiz. Boys. Yes. And are the Lumipat na siya ng pinapasukan. And are yung mga employers ni LV, yung employers po ni LV, are they capable of actually hiring people to operate? Hindi ko masabi yun, pero nung hearing dito, kung matatandaan nyo, lima po yung abogado nila. Kung matatandaan nyo, lima po yung lawyers nila. So, siguro kayang sagutin na yung tanong mo. Sir, after po nitong pangyayaring doon na may sinubukan na nasaktan, wala naman po nagsabi doon sa mga netestigo na aatras na sila kasi natakot na sila doon sa posibleng mangyari. So far, wala pa. Kasi secured naman sila ngayon. Okay? Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to bring to the attention of this August Chamber the latest development on the case of the abused kasambahay, LV Vergara, which the Senate Committee on Justice and Human Rights, under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kaninang madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat na mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakarang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan na mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV
ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matunton ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick, if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na LV, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced, but willing to stand up for the truth, are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. By the Ayun na nga, so hindi ako nagkamali doon sa sinabi ko, doon sa vlog ko tungkol kay alias Dodong, na muntik na siyang pagbabarilin. Tama ang hinala nating lahat na sino pa ba ang gagawa niyan? Kundi yung madaming abogado na sinasabi ni Senador Francis Tolentino na nakapag-hire nga ng madaming abogado. So may pera, so nagtanong siya sa mga reporter kung sino ang may gawa, sino ang may kakayanan, sino pa ba, kung sino daw, kung ano daw ang nasa isip natin, siya na yon. So nagtutugma-tugma. At salamat sa Diyos dahil meron na rin palang proteksyon. Ito si LV Vergara, meron na rin palang mga umiikot-ikot na pulis na umaali-aligid na rin para bantayan siya. At ngayon ay ilalagay na rin siya sa safe house para talagang maging safe siya sa araw-araw. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please huwag niyo naman po kalimutan mag-like, comment, and syempre subscribe na rin po. Genius TV, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo mga kababayan. Ingat po at God bless. Bye!